Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga rin, Father Vic. Ngayon po ay ika-11 ng buwan ng Setyembre, araw ng pagdedebosyon natin sa ating mahal na patron, San Pablo ng Cruz. Kaya kasama natin sa ating banal na misa ang mga imahen niya na dumadalaw sa iba't ibang tahanan dito sa ating parokya. At salamat kay San Pablo ng Cruz, yung mga tahanan na kanyang dinadalaw ay kasama natin ngayon sa banal na misa. Yung pamilya na kumukop-kop sa kanya, yung mga kasama nating lingkod na nangangalaga sa imahen ay kasama natin sa ating pagdiriwang. Magandang balikan yung narinig natin mula sa unang pagbasa, mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. At ito ay magandang iugnay sa ating araw ng pagdedebosyon kay San Pablo ng Cruz. Kasi di ba, para masabi natin na tayo ay mga deboto ni San Pablo ng Cruz, dapat tinutularan natin ang kanyang halimbawa. Dapat nakikita sa ating pang-araw-araw na pamumuhay ang magagandang katangian ni San Pablo ng Cruz bilang lingkod na nagsikap makasunod sa ating Panginoon. At ano-ano ba yung magagandang katangian ng isang lingkod ng Diyos? Ano ba yung pwede nating hanapin sa isang lingkod katulad ni San Pablo ng Cruz? At ano ba yung mga pwede nating pagsikapang i-apply sa ating buhay bilang mga lingkod? Sabi ni San Pablo kay Timoteo, ang isang lingkod ay kinakailangan walang kapintasan. Isa lang ang asawa, marunong magpigil sa sarili, maingat, kagalang-galang, bukas ang tahanan para sa mga nangangailangan, mabuting tagapagturo. Kailangan din, hindi siya mahilig sa alak. Ibig sabihin, hindi lasinggero, hindi palainom, walang bisyo, hindi mapusok, mahinahon, maibigin sa kapayapaan, hindi kahaman sa salapi. At idinagdag pa ni San Pablo, kinakailangan siya'y mahusay mamahala sa kanyang sariling sambahayan, iginagalang at sinusunod sa kanyang tahanan. Kasi para kay San Pablo, sabi niya, papaano makakapangasiwa ng maayos sa simbahan ng Diyos ang isang tao kung ang sambahayan lang niya ay hindi niya kayang pamahalaan? Kailangan siya'y may matatag na pananampalataya. Kinakailangan na kahit papaano matagal na siyang nananampalataya. Kailangan din na siya'y iginagalang ng mga tao maging ng hindi kaanib sa simbahan upang hindi siya mapulaan at hindi mahulog sa bitag ng dyablo. Kailangan ang tagapaglingkod ay marangal, tapat mangusap, hindi sakim. Kailangan siya'y tunay na nagsisikap na maging lingkod. Kaya ito yung mga katangian na sinasabi ni San Pablo Apostol kay Timoteo para sa isang masasabing lingkod ng Diyos. At kahit papaano lahat ito ay matatagpuan kay San Pablo ng Cruz maliban sa isa.
Kasi sinasabi ni San Pablo Apostol, kinakailangan isa lang ang asawa. Pero si San Pablo ng Cruz, isang pari at hindi siya dapat mag-asawa. At talaga namang sa kanyang pamumuhay, masasabi nating siya'y malinis sa isip, sa salita, at sa gawa. Hindi niya hinayaang mabahiran ng anumang kapintasan, ng anumang kasalanan ang kanyang sarili. Naging napakatindi ang pagnanais ni San Pablo ng Cruz na maging malinis, maging tapat sa harap ng Diyos. Kaya kay San Pablo ng Cruz, totoong-totoo din yung narinig natin sa Salmong Tugunan, malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Bilang mga lingkod ng Diyos, ito rin sana yung maging panalangin at pangarap natin sa buhay. Malinis na pamumuhay ang atin nawang pagsikapan. Sana maging daan ang ating pagiging lingkod ng Diyos upang kung meron man tayong hindi magandang mga gawa, kung meron man tayong mga nagagawang kasamaan, sa biyaya at tulong ng Diyos nawa, ito ay unti-unting mawala. At katulad ni San Pablo ng Cruz, manatili tayong malinis sa ating pamumuhay. At ano yung maaaring maging biyaya o gantimpala ng Diyos sa atin kung tunay na magsisikap tayong maging malinis sa ating pamumuhay? Katulad ni San Pablo ng Cruz, maaaring ipagkaloob sa atin ang biyaya ng isang mapayapa at magandang kamatayan. Kung babasahin natin ang buhay ni San Pablo ng Cruz, mababasa natin sa kanyang buhay na isa siya sa mga santo na pinagkalooban ng Diyos ng biyaya na malaman niya kung kailan siya mamamatay at kung siya'y mapupunta sa langit. Sinasabi sa kwento ng kanyang buhay, nagkaroon siya ng vision at sa kanyang pangitain, sinasabi doon, nagpakita sa kanya ang mahal na ina, ang mahal na Birheng Maria at ang batang si Jesus, at kinausap si San Pablo ng Cruz na para bang ang sinasabi ng mahal na ina sa kanya, sa napakaraming kabutihan na ginawa mo para sa aking anak, sa iyong pagsisikap na mamuhay sa katapatan at kalinisan, ano ang nais mong ibigay ng Diyos sa iyo? At sinasabi doon sa kwento, si San Pablo ng Cruz yumuko. At sa kanyang pagyuko, sinabi niya, ipagkaloob po nawa sa akin ng Diyos ang isang mabuti at mapayapang kamatayan sa kanyang piling sa langit. At ano ang sabi ng mahal na ina kay San Pablo ng Cruz? Dahil ika'y tunay na naging tapat at malinis sa iyong pamumuhay, ipagkakaloob ng Diyos sa iyo ang iyong hinihingi. Di ba napakasarap yon? Yung dahil nagsikap ka na maging tapat at malinis sa iyong pamumuhay bilang lingkod, buhay ka pa, ipinangako na sa iyo ng mahal na ina sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na siguradong ika'y mapupunta sa langit. At alam ni San Pablo ng Cruz yun, sapagkat ang mahal na Birhen mismo
ang nagsabi nito sa kanya. Kaya mga kapatid, mga kapwa lingkod, kung tutularan natin ang napakagandang halimbawang ito ng ating patron, San Pablo ng Cruz, at magsisikap tayong maging tapat at malinis sa ating pamumuhay, sa isip, sa salita, at sa gawa, may malaking pag-asa tayo na tayo ay pagpapalain ng Diyos at sa kamatayan tatanggapin sa Kanyang kaharian sa langit. Amen.